Gian Mamuyak, sinadya nga ba ang unsportsman foul sa dati niyang kakampi na si Andre Caracat at Barangay Ginebra San Miguel na mimili na ng kukunin sa draft next year? Sino kaya? At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat! Sa naganap na laro ng Rain or Shine Elasto Painters at Phoenix Lapping Fuel Masters, nakaharap muli ni Gian Mamuyak ang dati niyang team bago matrade. Sa unang pagkakataon, naging maganda ang laban ng Rain or Shine at Phoenix at naging mainit ang laban dahil alam naman natin kung gaano talaga kahalaga ang bawat panalo sa elimination round. Sa naging resulta ng laro ay nakuha ng Rain or Shine Elasto Painters ang panalo kontra sa Phoenix Fuel Masters, ngunit nagkainitin pa sa loob ng court ang dating player ng Rain or Shine na si Gian Mamuyak at ang dating tandem nito na si Andre Caracat. Binigyan ng isang matinding foul ni Gian Mamuyak ang dati nitong kakampi na si Caracat para maging dahilan para matawagan ng unsportsman foul. Maraming sabi-sabi na baka masama pere ng loob nito sa Rain or Shine Elasto Painters, kaya ganito ang binigay nito na foul dahil alam naman natin na kung gaano kabait maglaro ang isang Gian Mamuyak. Ayon naman sa interview sa kanya, naninibago peren daw siya na makita na nasa kalaban na ang kanyang dating koponan at nalulungkot daw ito. Dako naman tayo sa kabilang balita. Habang ongoing na ang PBA Governors Cup, may usap-usapan na namimili na ang Barangay Ginebra San Miguel kung sino ang tatargetin nito sa parating na 2027 PBA Rookie Draft. Ayon sa mga balita, dahil nag-back out na ang Gilas bigman na si Mike Phillips sa PBA Rookie Draft next year matapos pumirma ito sa Japan B-League, ay ang bagong tina-target ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel sa PBA Draft next year ay ang former Ateneo bigman na si Kimani Ladi. Si Kimani Ladi na ang next option ng Barangay Ginebra San Miguel para kuhanin sa susunod na rookie draft, dahil alam naman natin na bigman parent talaga ang kailangan ng Barangay Ginebra San Miguel dahil matanda na ang kanilang center na si Japeth Aguilar. Kung titingnan natin ang laro ng isang Kimani Ladi ay hawig na hawig talaga ang laruan nito kay Xavier Lucero ng Magnolia Hotshots, kaya masasabi nating hindi na rin lugi ang Ginebra dito kapag nagkataon. Kung kayo ang tatanungin mga ka-Lloyd Sports Zone, sa tingin nyo okay na rin ba na makuha ng Barangay Ginebra San Miguel sa draft next year si Kimani Ladi? Comment na. At bago matapos ang ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at like para lagi kang updated sa mga latest upload natin. Salamat!